Ito yung mga top duo sa papasok na NBA playoffs base sa kanilang combined average. Para sa East, ang duo ni Bam Adebayo at ni Jimmy Butler. Nasa 40 points, 15.7 rebounds at 8.9 assists per game. Andun pa sa Miami si Tyler Hero na meron 20 points per game, pero ang pinaka-duo talaga ng Miami na nagkaroon sila ng success si Adebayo at si Butler. Sa Indiana Pacers, si Pascal Siakam at Tyrese Haliburton. May combined average silang 41 points, 11.8 rebounds at 14.7 assists per game. Sa Haliburton, ang number 1 assist leader ngayong season. Silang dalawa ay may combined din na 19 and 16 win-loss record so far. Sa Orlando Magic, si Franz Wagner at si Paolo Banchero. May combine na 42 points, 12.2 rebounds at 9.1 assists per game. Sila yung youngest duo sa East. Huling beses na nakapasok sa playoffs ang Orlando ay 2020 season pa. Mabilis yung pag-angat doon ng Orlando Magic since dumating itong si Paolo Banchero at meron agad siya nakasama doon na si Franz Wagner. Sa Cleveland Cavaliers, si Donovan Mitchell at si Darius Garland may combine silang 44 points, 7.8 rebounds at 12.6 assists per game. Meron ding combine silang nasa 5.6 out of 15 mula sa 3-point area. Si Donovan Mitchell ang pang number 9 sa scoring sa buong NBA. Yung sa Knicks, hindi ko lang alam kung duo pa to. Pero si Randle at si Jalen Bronson may combine na 52 points, 12.8 rebounds at 11.7 assists per game. Kaso nga lang, wala na si Randle sa season dahil sa injury. Yung 52 points per game nilang dalawa magiging 28.6 points per game na lang para kay Bronson. Siya din yung ika-4 na leading scorer sa NBA. Sa Bucks naman, si Giannis at si Damian Lillard, 54 points, 15.9 rebounds at 13 assists per game. So yan ang combined average ni Giannis na second leading scorer sa NBA ngayon, na si Damian Lillard naman pang number 12 sa 3-point field goal made. Nasa Bucks yung isa sa best shooter at isa sa best passing big man at best rebounder. Kaso nga lang si Giannis papasok ng NBA playoffs, nagkaroon ng injury at hindi pa alam kung ano yung magiging status niya doon. Sa Boston Celtics, kahit sino kasi ang pagsamahin dito. Una, Jaylen Brown at Tatum. Meron silang almost 50 points, 13.6 rebounds at 8.5 assists per game. Andun pa si Porzingis na pwede mong i-combine kay Tatum na magiging 47 points, 15.3 rebounds at 6.9 assists per game. Actually, trio kasi yung nasa Boston kasi andun si Porzingis. Kung sa stats ang pagbabasihan, yung best duo sa East si Joel Embiid at si Tyrese Maxey. May combine silang dalawa na 60 points, 14.7 rebounds at 11.8 assists per game. Bago ma-injure si Joel Embiid, nasa record-breaking season siya at nasa MVP candidate. Si Tyrese Maxey naman ang most improved player candidate ngayong season at naging all-star pa. Since bumalik din si Joel Embiid, nagkaroon siya ng 6-game winning streak para sa Philadelphia. Ito naman yung top duo para sa West. Ito yung combined average ng dalawang top players nila. Sa Lakers, si Anthony Davis at si LeBron. Meron silang 50 points, 9.9 rebounds, 11.7 assists per game. Si Anthony Davis ang number 3 shot blocker sa NBA ngayon at kasama din sa Defensive Player of the Year candidate. Si LeBron, ganun pa rin, steady game. Pero nasa lower seed kasi ngayon ang Lakers. Ang sunod doon yung Suns, si Kevin Durant at si Devin Booker. May combine na 54 points, 11.1 rebounds at 12 assists per game. Sila yung may duo sa NBA ngayon na kasama sa top 10 ng leading scorer. Pero ang downside nga lang doon, yung duo ni Booker at ni Kevin Durant ang worst pagdating sa turnover. Silang dalawa kasi may combine na 5.8 per game. Hindi pa kasama si Bradley Beal. Pero in terms naman ng offense, nasa Suns yung dalawang best player. At nasa Suns din ang dalawang best mid-range scorer ng NBA, si Kevin Durant at itong si Devin Booker. Sa New Orleans naman, meron silang tatlong players doon na may average na 20 points per game, si Zion, Ingram at CJ McCollum. Kapag si Zion at si Ingram, meron silang 43 points, 10.9 rebounds at 10.8 assists per game. Nung nawala si Ingram, ando naman na nakasama ni Zion ay si CJ McCollum. 43 points, 10.1 rebounds at 9.6 assists per game. Si Zion yung pinaka-edge niya inside presence. Si Ingram more on mid-range, si CJ McCollum 3-point shooting. Dalawang combo ang meron sa Pelicans na kasama ni Zion.
Sa Dallas Mavericks naman, si Kyrie at si Luka. Sila yung sinasabi na best duo ngayon sa NBA. May combine na 59 points, 14.2 rebounds at 15 assists per game. May combine din silang 7 out of 17 mula sa 3-point area. Si Luka ang leading scorer ngayong season. Si Kyrie pang number 14 sa scoring. Si Luka din ang number 2 pagdating sa 3-point field goal made, behind dito kay Steph. So far, sila yung may pinakamataas na combine average. So bukod siguro dun sa East na meron Joel Embiid at Tyrese Maxey na meron silang 60 points per game. Sa Clippers naman si Paul George at itong si Kawhi. May combine silang 46 points, 11.1 rebounds at 7.1 assists per game. Ang playmaker talaga ng Clippers ay si Harden na merong 8.5 assists per game. Si Kawhi hindi pa malaman kung makakalaro ba agad o hindi. Ang makakatapat ng Clippers kasi yung best duo di umano sa West. Base sa stats, si Luka at si Kyrie. Kung stats lang din, halos dikit lang naman yun. Pero sa Clippers kasi, kalat yung mga stats nila dahil merong Harden at Norman Powell pa. Si Paul George ang pang-5 sa 3-point field goal made. Ang edge ng duo ni Kawhi at ni PG, 49% sa field, 41% sa 3-point area na merong at least combined na 5 3-point shot per game at 89% sa free throw line. Sa Denver Nuggets naman si Nikola Jokic at Jamal Murray. Dalawang players na nag-i-increase ang stats pagdating ng playoffs. Pero dapat magkasama sila. May combined average yung dalawa na 47 points, 16 rebounds at 15 assists per game. Sila yung makakatapat sa stats ng duo ni Luka at ni Kyrie. Subok na rin kasi ang duo ni Jokic at ni Murray sa playoffs kapag magkasama. Sa Minnesota, si Karl Anthony Towns at Anthony Edwards. May combine silang 48 points, 13.7 rebounds at 8 assists per game. Ang isa sa mga team sa West ng mix ng veteran at young players. Si Anthony Edwards nung nawala si Towns dahil sa injury, meron ng Minnesota noon na 12-6 record. Ito rin ang first time sa career ni Anthony Edwards na papasok siya ng playoffs na hindi dadaan ng play-ins. Sa OKC Thunder, ang dalawang leading scorer talaga doon si SGA at si Jalen Williams. 49 points, 9.6 rebounds at 10.8 assists per game. Si Chet Holmgren ang third leading scorer na kapag sinama mo kay SGA, meron silang 46 points, 13 rebounds at 8 assists per game. Si Holmgren ang pang number 5 pagdating sa blocks. Si SGA naman pang number 2 sa scoring at tabla sa number 1 para sa steals per game. Dalawang defensive player at isang leading scorer ang nasa Thunder. So yan ang mga best duo para sa papasok na NBA playoffs. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.